welcome back again for another vlog. Ha! Sarap kumataw. So ayun guys, mayroon tayong biyahe for today at naisip ako, why not to make a vlog about my experience with riding this Raider 150 Fi for 3 years. Oh my God! Wow! Yes guys, for context lang ay 3 years na po yung ating Raider. Sige mga kuya, pasok. Alright, so yun na nga. Yung unit natin ng Raider Fi ay 2021 model at acquired natin siya nung last March 2021 and this date is April 15, 2024. So gamit na natin at kasama na natin si Raider sa loob ng 3 taon. And I already accumulated about 20,000 kilometers sa Raider ko na to. So siguro naman ay enough na basihan na yun para ibigay ko yung aking owner experience about this Raider Fi. Sarap! So ano ba guys yung mga na-experience ko after riding this Raider Fi for 3 years. So una, syempre power! Kita nyo naman yung lakas niya, di ba? At masasabi ko na after 3 years ay almost the same pa din naman yung kanyang performance mula nung nabili ko siya. At kaya pa din niya makipagsabayan sa mga new models and new releases ng mga motorcycles within this year. In terms of looks, after 3 years ay wala, okay pa din yung looks ng Raider ko eh. Dahil garage queen lang to eh. Although tumakbo tayo ng 20,000 kilometers, sabihin niya marami na yan. Pero pick and bike lang kasi si Raider ko. At ginagamit ko lang siya kapag meron kaming mga long rides. So kahit sabihin natin na marami yung tinakbo niya, ay bihirang-bihira ko pa din talaga ito gamitin. Kaya nga lang, yun nga, kapag gagamitin ko siya ay pang malayo ang biyahe na. Kaya mabilis dumadami yung kanyang kilometers. In terms of engine, wala, napakasabi pa din ng engine nitong Raider ko. Kahit 3 taon na siya, hindi tayo pinahiya nito ni minsan man. Kahit may angkas, kahit puno yung ating top box, batak na batak pa din yung Raider natin sa takbuhan. At masasabi ko na talagang napaka-reliable nitong Raider Fi. Yung mga nagsasabi na sirain yung Raider Fi, hindi ko alam kung paano nila sinabi yun. Basta para sa akin, matibay itong Raider ko na to. Kasi after 3 years, wala naman ako naging major issue or major problem na na-encounter sa kanya. Huwag kayo iiyak. Kung mayroon man ay isa lang. At yun nga yung pinaka-common na sakit ng mga Raider Fi, yung kanyang water pump oil seal. Pero mabilis lang naman gawa ng solusyon yun at madali lang gawan. Lalo na ngayon, napakadami ng available aftermarket parts, genuine aftermarket parts na itong Raider 150. Kaya walang kaproblema kahit magkaroon naman ng issue regarding that. At hindi rin tayo lumayo dahil usapang engine tayo. What about maintenance? After 3 years, ang na-maintain ko pa lang sa Raider ko ay of course yung PMS natin, monthly change oil or every 2,000 kilometers nag-change oil tayo, change oil filter, and one time nakapagpalit na rin tayo ng ating coolant. But other than that, wala pa tayong ginagawang major maintenance sa ating Raider.
So siguro sa mga susunod na buwan, yan ang ating asikasuhin. Mag-maintain tayo ng Raider natin kasi nga 3 years na siya. Papalit tayo ng air filter, siguro palit ulit ng coolant, at baka ipacheck ko na rin yung mga balancer niya kasi nakikita ko sa mga napapanood ko, lalo na kay Suzuki Benworks, yun yung mga dapat na mini-maintain kay Raider. So overall, in terms of engine performance, after 3 years, goods na goods pa din. At wala akong masasabi, kayang-kaya pa din sumabay ng Raider ko. Alright, next, kumusta naman ang suspension ng Raider ko after 3 years? Well, masasabi ko na okay pa din at very usable yung ating suspension at wala pa akong balak magpalit. Although minsan nakakaramdam na ako ng konting tagtag, pero I don't think na yung motorcycle ko yung may problema. Siguro yung condition na lang din, o yung road condition dito sa lugar namin. Kasi nga dito sa Bulacan, wala kang ibang makikita kundi mga lubak. You serious? Pero ganito, kapag asfaltado naman yung dinadaanan natin, no problem, smooth sailing lang yung ating biyahe. So in terms of suspension, after 3 years, walang tagas, walang lagutok, at solid na solid pa din yung ating suspensions. Okay, after 3 years, kamusta naman ba yung ating gasoline consumption? So mulat sa pool, almost the same pa din. I still average 40 to 45 kilometers per liter, which is sa binibigay niyang lakas at speed ay hindi na masama. Matipid na yun, 40 to 45 kilometers para sa ganitong klaseng motorcycle. Pwede na! At pagkaka-compute ko, yung isang full tank niya ay kayang tumakbo ng at least 160 kilometers or more. So para sa akin yun, kasi nga meron tayong 4 liters fuel tank capacity and I average about 40 kilometers, so 160 yun yung pinaka limit ko sa kanya kapag naglo-long ride. Pag nakita ko na yung aking trip meter ay umaabot na ng 150 or 160, automatic kailangan ko nang magpagas. Kasi nga yun isa sa mga pinaka downside ni Raider. Maliit yung kanyang fuel tank, pero ganun talaga manipis yung motor natin. So konti lang din yung capacity ng ating gas tank. Ito pa isa sa mga nagustuhan ko sa kanya, yung kanyang uphill power. Gaya niya, nakita nyo, wala tayong salida pero walang kahirap-hirap umahon kahit na ganitong traffic. Kasi nga napakaganda ng kanyang engine performance, napakalakas, lalo na umatak nitong first gear and second gear. Hindi ka ibibitin. Ang dami ko na napuntahang lugar na sobrang tatarik, pero ni minsan hindi ako binitin at hindi ako pinahiya ni Raider. And in terms of comfortability, sabi ko ba na comfortable itong si Raider FI, lalo na sa mga beginner riders. Yan, syempre kapag beginner rider ka, isa sa mga gusto mong motor ay Raider. Comfortable ba gamitin si Raider? Well, sabi ng iba hindi. Sabi ko naman medyo may times na syempre pagpagod sa trabaho nakakangawit, pero kapag kagaya nito na wala naman, chill ride lang, meron ka lang pupuntahan, ay napakaganda, or sabihin na natin okay lang, hindi nakakangawit, hindi naman nakakapagod. Unlike sa ating mga nababasa or naririnig na masakit sa likod, masakit sa braso, sakit sa leeg. Well, lahat ng siguro ng motor nakakaramdam ng gano'n, di ba? Lalo na kapag mahabang biyahe. So siguro yung comfortability ay nakadepende na lang sa rider. Pero para sa akin, after 3 years, comfortable pa din gamitin si Raider. At hindi pa din ako napapagod masyado or nahihirapan masyado
Ewan na lang kapag tayo ay medyo tumanda-tanda pa, baka sakali maramdaman na natin yung ngalay at sakit ng kasukasuan gamit si Raider. Ayan, ganito. In terms of traffic or slow moving, kumusta ba siya? And base sa experience ko, basta moving traffic, okay siya. Pero iba kapag ka bumper to bumper. One time naranasan ko na yung talagang sobrang traffic, bumper to bumper, hindi makasingit kahit mga motorcycle. Ay talaga, napakasakit ng braso ko nun, lalo na sa pagpiga ng kanyang clutch. Although hindi naman matigas yung clutch ni Raider, pero I don't know, baka naman sa akin lang, or baka mahinang nilalang lang ako. What? Kaya naramdaman ko yung sakit ng braso nun. Or that's the only time lang naman naramdaman ko yun. Pero kapag smooth sailing lang, dire-diretso biyahe, ganitong medyo traffic pero moving, ay okay na okay. At wala akong maging reklamo kay Raider. Ano pa ba? Yun pala, dagdag natin sa looks ni Raider, no? So after 3 years ay napansin ko na may mga paint chip or mga natuklap na pintura, lalo na sa may part ng swing arm ng Raider ko, no? Pero siguro normal yon kasi nga after 3 years syempre ginagamit mo, nababasa ng ulan, and normal lang yon. Siguro wear and tear lang talaga nung pintura. So yun nga. One more thing para kay Raider, napakadami niyang aftermarket parts. After 3 years naglaway na lang ako. Hindi ko alam kung ano yung unahin kong bilhin para sa Raider ko. Yun pala, no, dapat alam ninyo na yung Raider ay napakadaming aftermarket parts sa ibang brand. Yan dyan, RCB, may mga parts na parang tie look, ang forma, sobra. At kung talagang mahilig ka magpaporma ng motor, isa si Raider FI sa mga good motorcycles na mapakadaming available aftermarket accessories and parts. Idagdag ko pala guys, ano, sa ating transmission. After 3 years ay good na good pa din yung transmission ng Raider natin. At bihirang bihira or almost hindi ko nga nararanasan yung mga misgear eh. Kung maranasan ko man yun, siguro kasalanan ko, hindi kasalanan ng motor. Pero yung transmission niya okay pa din, madaling ipasok. Although dahil naka shifter nga tayo, ay kung minsan yun nga medyo mahirap hanapin yung neutral niya. Pero dala lang yun ng shifter, hindi rin masyado na i-adjust yung shifter niya. Pero nung naiayos ko na yung shifter ngayon, nagpalit tayo ng shifter, inayos natin, ay goods na siya and working fine hanggang ngayon, kahit na 3 years na yung motor natin. Isa pa guys, braking. So yung front brake ni Raider, wala akong masabi, ang ganda, napakalakas at hindi siya basta-basta naglalak. At sobrang maaasahan mo kapag kinailangan mo. Ang daming pagkakataon na sinagip ako ng front brake na itong Raider FI ko. While doon naman sa rear brake ay mahina siya kasi pinalitan natin. Hindi siya stock, iba na yung ating hose, pero same pa din naman yung caliper. At sabi nga nila kapag kasi naka-shifter ka ay medyo nababawasan talaga or humihina yung braking power ng rear brake. Pero ngayon nagpalit tayo ng bagong hose, ay so far so good na rin. Hindi siya kasing lakas nung stock, pero I think it's reliable. Kaya yan, humihinto, diba? So hindi lang siya yung talagang malakas, pero it has some brake power. At ang maganda dito, after 3 years yung brake pads natin stock pa din. Napakatibay at napakakapal ng brake pads ni Raider, yung stock. So siguro within the year ay isa na rin yan sa papalitan natin, kasi baka syempre pudpud na,
So might as well palitan na rin natin yung brake pads nitong Raider natin. So ayan guys, after 3 years ay masasabi ko na overall masayang masaya ako na itong Raider FI yung pinili kong motorcycle. Bakit? Kasi lahat ng inaanap ko sa kanya ay andito na. Yung power, isa pa gusto ko talaga sa mga motor ay yung maninipis, yung form factor niya. Yan, isa talaga yun sa nagustuhan ko. Syempre forma, yan, karamihan sa atin syempre pangarap na motor yan, Raider. At sobrang happy and contented ako. Kaya masasabi ko na after 3 years ay sulit na sulit tong Raider na to para sa akin. And I can see myself na si Raider pa din yung gagamitin ko for the years to come. So far wala akong balak ibenta or magpalit ng motor kahit ang daming naglalabas ang mga bagong models ng motorcycle. For me, si Raider pa din ang kaisa-isang motor sa puso ko. Alright, so siguro guys ay hanggang dito na lang yung ating video for today about kamusta ba yung Raider ko after 3 years. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel ay pakiclick mo na yung subscribe button. I-tick mo na rin yung notification bell para lagi updated sa mga bago nating uploads. At ride safe sa ating lahat. Sobrang init ng panahon guys. Ingat-ingat ang bawat isa, lalo na kayo mga kapatid kong riders. So nandito na lang muna. Peace.